Pinabulaan na ng ilang residente ng Davao City ang pag-uugnay ng ICC prosecution kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Agdao Market shooting noong 2013. Si MJ Mondihar sa report live mula sa Davao City. MJ, magandang gabi. Almar, mayong gabi, gikan diri sa Davao City Hall. Magkahalong nga ang nararamdaman ng mga residente ng Davao City. Magkahalong galit, pagkadismaya at awa ang kanilang nararamdaman ngayon sa sinasapit ni former President Rodrigo Duterte sa kamay ng mga banyaga sa ICC. Yet, Mr. Duterte, the former prosecutor, Mr. Tough on Crime, could not get this triple murder committed in a market in broad daylight with multiple eyewitnesses solved? Of course not. Because it was his murder. Yan ang akusasyon ng ICC prosecutor laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya raw ang nagpapatay sa 3 lalaki sa Agdao Public Market noong 2013. Dahil dito, binalikan ng SMNA News ang nasabing palengke dito sa Davao City. Ayon sa mga tendero roon, kilalang mga magnanakaw ang mga napatay at hindi inosente. So, yung tatlo ma'am na naging subject ng insidente na yon, noon po yun na magnanakaw. Hindi po yun mga inosente. Talagang kilala yun dito sa Old Agdao Public Market na notorious na mga magnanakaw. Alam po, marami na po silang record sa Santa Ana. Hindi lang po mga tindahan, pati mga bahay inaakyat nila eh. O, hindi lang mga tindahan ang nagreklamo noon sa Nakawan, pati mga bahay-bahay din. 2013 December ba? Para kay Zaldi na isa sa mga saksi sa pamamaril, totoong may masamang record ang mga napaslang. Pero ito, mga kawatan ito. May mga record talaga. Oo. Meron. Nakausap naman ni Aling Gina ang isa sa mga napatay. Saad niya, matagal na nila ito noong pinagsabihan na tumigil na sa pagnanakaw. Naniniwala naman ang mga tagapalengke na binalikan lamang ang mga ito ng mga taong ninakawan nila noon. Pero katumanggod siya kay salbahis na siya. Grabe na siya. Lagi siya record ma'am. Una na siya record. Kasi mga kawaton ma'am, Mga dili, kanang mga pareha compressor tayo lang gikawat diha. Oh. mga bugat na na. O mga compressor, mga laptop, mga kuan. O akyat bahay dito. Para sa mga Dabawenyo, paninira lamang ito ng mga banyaga sa kanilang dating mayor. Aminado naman ang mga residente na masama ang loob nila sa ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. sa dating presidente. Mensahe nila para kay FPRD. Tay, kanang amping o kanang laban tayo tay. Namimiss ka na namin dito sa Davao City po. Almar, hindi lang yan, no? Yung nakuha nating feedback mula sa ating mga kababayan dito sa Davao City dahil karamihan sa ating mga nakausap kanina ay galit na galit, no, sa sinasapit ng dating Pangulo sa International Criminal Court. Second day ngayon ng confirmation of charges hearing ng ICC at ngayong araw ay nagsumite naman ang panibagong request ang legal team ni former President Duterte na hindi siya dumalo o hindi siya dadalo ang kanyang request sa kanyang detention review hearing na nakatakda ngayong Biyernes, February 27. Sa hakbang na ito ng kampo ay kanilang pinananatili ang pagkwestiyon sa jurisdiction ng ICC sa pagliliti sa isang Pilipino na galing sa isang bansa na may functional na justice system. February 23 to 27 ang confirmation of charges hearing ng dating presidente sa The Hague. Gikan diri sa Dakbayan sa Davao para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. Balik sa inyo sa studio. Right, maraming salamat MJ Mondihar sa yung live report mula dyan sa Davao City.